Yan o. Sama-sama na po. Ayun po ang ating tatlong congressman. Si Kong Paulo Marcoleta at si... So ito ngayon yung ating update dito sa Liwasang Bonifacio po. Kasama natin sila Kong Leandro Diviste, Congressman Kiko Barsaga, Kong Paulo Marcoleta, and Vice Mayor Harold Respicio po. Tapos yung mga residente po ng District 1 ng Batangas para sa patuloy na panawagan po ng pagbaba ng presyo ng langis at pagpapababa ng VAT. Ayan, makinig muna tayo. Yan o. Sama-sama na. Magsasalita na po mga kabayan. Kasama natin dito mga Dami. Sir, dito lang. Salamat, sir. So far ito yung pinakamarami no, sa 4 na araw dito sa Liwasang Bonifacio. Hindi, si Robin lang, si Robin. Yan ang kanina. Hindi, mas pogi yung ano, yung nasa gitna. Diyan, okay. Sana nilagay ko na sana pati. May wish na ko pati. Saan sa namin? Pansiyator niya. Kasama na rin po kayo. Kasama na rin po kayo. Sa Cavite. Kumiyaw na guys. Kumiyaw na to eh. Marami at marami tayo at marami na tayo ng espesyal na bisita na ating mga kapatid sa tawagan ng kaba, sa palis at kaba, at ito ay ating espesyal na pangalan na bigay ang mikrofono sa ating kapatid sa Kongreso na may panamalin. Kung ikaw ni Baba, bakit hindi tanggalin ang buong lahat at ito ay Congressman Kiko Barsaga. Meow, meow. Meow. Basta mga kapatid,
ito. Kapag tulungan na doon, ito na natin magbibilaan natin. Kailangan na natin tanggalin ang lahat ng excise tax with all fuel products. Alam niyo bakit? Kasi ninakaw nila yan! Ayun, matindi. Ano ba ang mahulog? Para hindi man nakakawin na natin mga na namin so, we have to remove one taxation, we have to remove excise tax on fuel products, and we have to minimize tax as much as possible. And in order to further increase, hindi na kasi may isip anymore, ang billion ba, yung gold on family, gold on household, kung ating i-maintain natin, ang current rate na wage, ang current market na, tumataas ang presyo mga billion. So, for benefit everyone, for benefit of the people, thank you for your support, bahan natin yung lahat, bahan natin yung excise tax, God bless everyone, thank you all for loving. Kami sa pagkakang sa Kongreso, ngayon ang Secretary ng Sagip Parties, Congressman Paulo Marcoleta. Talagang tama po sa inyo lahat. Ito po yung nakakatatlong araw na dito. Apat na araw na. So, walang puhuwi ha? Walang puhuwi! Walang puhuwi! At hindi na babahang! Presyo ng diesel at kasalitan. Hindi mo mababang ito. Nasa ka na niya. Wala na kami ito. So, kung yung salukin mo, wala akong magagawa dyan. Alam niyo po ba, isang karangalan po na kasama ko, hindi na mga batang po Sabi doon. ito sa Congressman Leandro Viste, sa mga taga-South Luzon, Las Balinas, Congressman Pino Pasada. Ito, kailangan mo kung saan natin ito naman nila. Hindi tayo. Pero ngayon, ano nung mamili ng ito, bago po na lang, nasa tama pa. Siyempre, meron din tayo kampiyan sa Monte. Hindi na natin sila na Vice Mayor. Walang masaya. Wala pa sila sa ating na imaano, sa ating ina, kaya kailangan. Ito naman, namin ko iba, nasa ano, dahil sa Bayapang. At ibig ko na po kasi ino, alam ko ba nung Miyerkules, nagkaroon ng joint meeting sa House. Nandun, tinawag sila Secretary Green Energy, nandun sila Secretary Frederick Go, nandun ang mga taga-NRC, hindi na lahat, nagpapagasi na rin. Sa 10 oras ko, mga pamakalangin ko, wala akong naramdaman na malasakit, wala sa kanila. Nung tinanong ko sa mga ko, meron pa mga karasa, at tumaas, ng 200 pesos sa diesel. Sinabi ni Secretary kanina, hindi ko baka mas tumaas na ito. Wow. Dahil wala pa yung kontrol sa nangyayari sa Middle East. Yung ba yung dapat balik mo sa isang head ng Department of Energy, hindi na walang pakialam, walang puso para sa Maynila. Para nagiging gusto lang at kapag salita ka ng lahat, buhay ka mo. Kapag nalalaban ng inyong iniisip, hindi lang iniisip ang paghihirap ng regular na mamamayan ng Pilipino. Wala ka talaga eh. Walang nararamdaman na sama ng loob. Parang very passive ang kanilang reaksyon. Anong hawakan niya? Dahil hawak. Kasi yung ceasefire ng US, hindi daw agad-agad mararamdaman yung role. Sabi nila. Hindi beats o hindi mga sa mararamdaman na yung katawan. Paginiwala na ba yun? Hindi ko, meron ano eh. Pakiramdam mo, may usapan na. Parang may usapan na natin. Parang hindi kayo pre-pre. Pero mga nararamdaman nyo? Niloloko ba tayo? Hindi! Ayun gagawin natin. Kaya dapat, walang uuwi dito. Hanggang di natin nabubuno ang diwa sa pultaso, umabot ang dito wala. Wala dapat uuwi. Sino uuwi mo yan? Uuwi nyo kayo para nalito. Kailangan ito sa pagkati na uuwi. Napakarami may asip dito. Pero okay lang, basta may paglaman natin ang ating gusto. Di ba? Ano gusto sabihin ko? Sa Monday meron na naman. Joint hearing. Ano naman gusto sabihin ko sa nila? Pag-roll up daw sila. Ito nakabalita na. Yung galit ng mamamayan, nararamdaman na nila. 9 pesos rollback sa diesel. Okay ba sa inyo yun? Happy ba kayo doon? Okay. Gasolina. Alam niyo yung ibababa na rollback? Piso. Kaya pa kayo. Kaya. Ang taas, grabe silang magtaas. Pero pagka rollback, pag-init-init. Ano, may pag-init sunod nyo kayo? Pwede din yan. Kaya, next week,
Kasama kami ulit. Magtutungo rin kami ni Kong Lian. Senator Robin Padilla is watching. Mamatay kami. Magmamatay sa John Hearing. Agad di natin nakukuha ang gusto natin. Alam nyo, si Kong Lian, lumalakas ang loob natin. E paano kaya kung kaya si Kong Kiko Barsaga? Pagkatuloy nito doon, wala na. Patay na sila lahat. Ito ang mga trilyon na babagay nyo. Ito. Good afternoon, Senator Robin Padilla. Laban sa mga buhay doon. Siyempre, lagi nga doon, si Vice Mayor, baka mag-congressman na rin ito. Abangan nyo. At siyempre, si Ma'am Caterina, hindi nyo alam, baka mag-party listo. O senador, hindi natin masabi. Okay o, malindigan lang po tayo. At huwag tayong bibitiw, hanggang di natin nakukuha ang gusto natin. Ang galing ng balat! Ang SS Tax, alisin! Nakakuha pala ang nakaraan. Kung panahon ng Panginoon, ipangulo ng Panginoon, kaya nag-issue ng Executive Order 839 na inis niya ang petrolyo, ang mga produktong petrolyo presyo. Sabi ko, ba't di nyo magawa ngayon? Nagawa ni President Arroyo, President Onay, tayo hinagupit ng Ogoy. Ang domestic problem lang yung kalamitan lang na pambansa. Ngayon, pagdaigdig ang krisis, nag-declare ka ng emergency, energy emergency, state of emergency. Bakit hindi mo magawa na invoke ang power na yon na i-freeze ang presyo ng langis? Tama ba? Bago, wala kasing nasabi. Walang pakialam. Dapat ibalik na ang tapang at malasakit sa ating gobyerno. Tama ba? Hanggang nandito ang alitan nito sa harap niyo. Pagsisikapan namin na ibalik ang tapang at malasakit para sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon para sa ating matapos ang lahat namin ang ating kaibigan mula sa Norte na nakikita na ang buong Pilipinas ay nakakaisa para sa pababa ng mat at ang presyo ng langis. Vice Mayor Harold Respicio. Magandang hapon mga Pagkakaya! Inahalan na ito ang mga taong galing sa tahanan ng mga bayani ng Pilipinas! At siyempre, kasama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Davite! Doon na! Sa pangkinanggalingan ng bayani ng Pilipinas, tahanan ng Magditing, ang Cavite! Tahanan ng mahirap! Yeah! Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko Barsaga! At ito rin, bagong bayani ng Kongreso, sila lang ang lumalaban at kinakasuhan. Congressman Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. Bagong bayani ito, sagutin ko. Bagong bayani ba? Si Congressman Paulo Marcoleta! Ako po si Atty. Harold Respicio. Vice Mayor po ako ng Reina Mercedes Soler. Sa Pangong Ilocano. At madalas ko pong nakakasama si Lian, si Kiko, at si Congressman Paulo Marcoleta. At nandito ako ngayon, kasama ko ngayon, para magawagan sa aming Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Gusto niyo ba magtrabaho si BBM? Gusto ko si kami na napalakas. Malaki lang ang wala niyan dito. Gusto niyo ba magtrabaho si BBM? Ayun, ang tagal na hindi nagtatrabaho si BBM. Kasama ni BBM. Sino mo ang BBM? Alam mo ba ang BBM? Iwan ako eh. Doon sa Northern Luzon. Sorry for that. Mahal namin si BBM. Pero ang pagkakamali kasi nila, akala nila, porket mahal namin si BBM, ay hindi na namin papasin kapag hindi siya nagtatrabaho. Ano ang ginawa niya? Sa nakakapat na taon? Wala! Kundi magtrabaho! Kaya ngayon ang ating panawagan ay tanggalin ang excise tax, tanggalin ang VAT, para sa panahon ng krisis ngayon ay pag-istan naman ang ating kahirapan. Gusto niyo ba yan? BBM, pagkakataon mo na ito, hindi ba uwi ang lahat? Yung pangako ko sa amin na ibabalik ko ang karakanan ng mga Pilipino, pwede mo na ang gawin ngayon. Isinin mo ang pagkakataon at simulan mo ng magtrabaho. Kung ayaw magtrabaho, bumaba! Bumaba! Alright, BBM, gusto ka na nilang bumaba. Pero ang problema, anong inaatupag ni BBM? Gusto tanggalin si Sara. Dahil gusto niyang ipagkais sa inyo, mga kababayan kong Pilipino, ang karapatan ninyong mamili ng gusto niyong leader sa susunod. Dahil kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte,
hindi na siya ang susunod na president natin. Kung sino ba ang mangyari na hindi maging presidente, si Bibi Sara ng Pilipinas? Ngayon, BBM, hindi ko alam kung kaya mo ba magtrabaho sa sobrang kakakokin mo ng ilang taon. At ngayon siguro, sa sobrang stress mo, ay nakakasakit ka na. Sakit-sakitan! Bossing BBM, kami mula sa Norte, mga Ilocano, mga Baranggenyo, mula Cavite, lahat ng mga Pilipino na nagnanais na naigilin lang ang katiwalaan, na naisahan ng ating kailangan ngayong panahon ng krisis at para magsimula na ang inyong pangako na umunlad ng Pilipinas. Gawin na natin ang ating trabaho at tama na ang pangati sa mga bagong bayani ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa napakataas na energy ng ating mga bisita ngayong araw. Kaya naman mga Batanggenyo, at kailangan po natin magpapalaman sa patuloy na araw dahil meron tayong mga kape! Kaya sa akin po namin sa patuloy na araw, kailangan po namin kayong mga kasama sa lahat ng pag-iwas ng mga Batanggenyo. Maraming salamat po! Ayan, kaharang. Restaurant lagi! Restaurant lagi! Ano regulation law? Sabay sumunod na! Para pumasok na tayo sa picture? Yes po, yes po. Yan. Okay na po, okay na po. Okay na po. Once na po, yan. Pasok ka, pasok ka, pasok ka! Pasok ka! Yun po, mga ubayan po natin. Right, sila kayo po kamay. Maraming salamat. Thank you. Ayun. Mas yung programa ng dito mga ubayan natin. Tayo sir, sige pa naman. Oo. Kasi kami po, hindi mo mapapigilan si ate. Tayo mga anong message? Asan si ate? Paano message si ano? Saan si ate? Oh, sige. Kapo. Thank you. Hindi ko malamig lang kanina. Grabe init. Ibig sabihin ma'am, mas maganda talaga ang bago kaysa luma. Okay lang luma, basta matatag. O, tsaka matatag, may paninindigan, di ba? Hindi takot, hindi buwag. Eh paano ma'am ang luma kapag nanakaw? Wala pag luma, nabubulok. Pag luma, nabubulok na yun eh. Ay, Makati! Ay. Ang pang-apat na araw na po nila dito sa Liwasang Bonifacio, yung mga ayan, pang-apat na araw na po dito ng mga Batanggenyo, District 1 ng Batangas dito sa Liwasang Bonifacio para dun sa panawagan po ng pagbaba ng presyo ng langis. Tapos pagbaba rin po ng VAT na kinukurakot. And again, no, nakasama natin ngayong hapon si Congressman Libiste, Congressman Kiko Barsaga, Congressman Paulo Marcoleta, at si Vice Mayor Harold Respicio ng Isabela. Wait lang, may ano tayo. Baka makapag ano tayo kay Kong Marcoleta po.
masasabi mo na tila ba kayong gustong madaliin ng Committee on Justice ang impeachment process kay Vice President Sara nung malaman nila na may mga petition sa Supreme Court na ipatigil itong illegal na impeachment kay VP Sara? Ang pakiwari ko dyan, gusto nilang dito pa lang sa hearing, pakiwari ko lang, siraan nila ng bubusan si Vice President Sara. Kasi sa Senado, ano mangyayari? They don't have the numbers in the Senate. Kaya dito pa lang, gusto nilang sulitin ng mga hearings. Itong mga particular hearing ng Justice Committee. At tawagin lang nangyari mga witnesses na siraan si VP Sara. Yun ang goal. Sa tingin ko, yun ang kanilang goal. Siraan si VP Sara with the hope of bringing down her ratings. Yan ang binabala. Kaya nila sa Senado, wala silang pag-asa. Pero sir, sa Kongreso po ba makukuha Hindi nila lang. yung numero para may si VP Sara? 1/3. May nakakausap ako, mga Visayan Black, taga-Bohol, taga-Cebu, ayaw na nilang bumoto in favor of the impeachment. Kahit ang Mindanao medyo pinakabahan. Kasi definitely it will affect their standing pagdating sa 2028 elections. Malaking factor yun yung pagsisara, meron pa kasi impeachment. Baka may balik pagdating sa 2028, baka hindi ka naman na. So ayaw nilang magdalawang isip. Ayaw nilang mag-gamble pa. Mahirap na maglaro. Sabi na, itiisin ko lang to. Ilang ano lang naman, ilang taon na lang. Walang punto, wag lang ako matalo. Pagdating sa 2028. Yun ang mindset ng mga ibang congressista. Pinashare ko lang sa inyo. Eh, may tanong kayo kay Kong. Kung ano po masasabi mo dun sa isang congressman, 80% daw ng mga tao ay pabor daw sa impeachment si VP Sara. Hindi ko alam kung sinong survey firm na galing yun. Hindi ko alam. Pero ang namamayani na sentimento ng taong bayan ay kung paano sila makatawid sa pang-araw-araw na kahirapan na kanilang tinatahap araw-araw. At yan ang pagtaas ng presyo ng crudo, gasolina. Ang LPG magkano na? Dati 900 lang, magkano na ngayon? 1.5 sa amin, sir. 1.5 sa inyo. O siyempre, may epekto yan sa pagkain. Yan ang yung mga gut issues, yan ang mga iniintindihan ng Pilipino, hindi impeachment. Unahin muna ang mga pangunahing problema ng bansa bago ang impeachment. Yun ang sabi ng mga Pilipino. Paano kayo gagawa, mag-generate ng trabaho? Ang trabaho na magbibigay ng sapat na kita. Yan, yung mga kung paano paibsan, kumakalam na sigura, yan ang iniintindi ng mga Pilipino. Hindi impeachment na yan. Yung grupo lang nila yan, sila lang interesado dyan. Dahil ayaw nila na pagdating ng araw, mapalitan na yung liderato. At sila delikado, papunta sa delikadong posisyon. Yan ang kinakatakot ng mga yan. May tanong pa kayo kay Kong? Salamat. Ayun po. Meron na. Yan na. Salamat Thank you po. Salamat po.